Mga katambay, kamusta po? Nagbabalik po muli si Katambay Manong po. Dito po sa Tambayang Makabayan para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Umpisa na po natin, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong balita, mga tambay, na sinibak na raw po at papalitan na si Senate President Chis Escudero, mga tambay. At ang papalit po ay ang sinasabi pong si School Bukol, mga tambay. School Bukol daw po, umano, ang papalit, ang matandang senador, mga kabayan. At nakapagtataka, no? Yung papalitan mo, isang senador na abogado. At ang papalit po, isang senador na komedyante, mga tambay, at hindi po abogado. Ganun po talaga sa Senado, mga tambay. Ganun po sa Senado. Kailangan po laging majority. Napakarami pong bumoto. At alam naman po natin ang politika ngayon sa ating bansa. Dahil po ang pumalit po ay talagang kaalyado po ng binagoong Pilipinas, mga kabayan. Pakinggan po natin ang masayang-masaya po na tinatawag po na school bukol daw po umano. Si Senador Soto, mga kabayan. Ito po, masayang-masaya po siya ipapalit na Senate President. No, I don't think so. I think the group wants Philippines and that's it. SP late lang, sorry, tuloy na po bang, sir, tuloy na po na kayo'y babalik as Senate President? Tuloy na po? Apparently, How many votes did you get, SP? 15 daw as po. far as I know, 15. 15. Sir, how did it start? Sir? The best person to ask that question would be Senator Lacson, Zubiri, Legarda, and Hotimero. But you were able to I talk. would be the best person. But you were able to talk to Senate President Escudero po. Yes, yeah. What did he say, sir? Well, he was very magnanimous. He asked me how we want to do it. And we agreed on how to do it. Anong reason, sir? Sorry, pwedeng malaman. Let them ask the floor. They initiated the resolution. Kailan na-finalize over the weekend? Over the weekend na-finalize? Yes, as of last night. Sino mo din I think as of this morning. As of this morning. Morning pro tem. Sino po yung minority? Alamang nagsiguro. Pro tem, sir? The Pro-Tem Senator Lacson. Okay. Tapos ang majority, Ay, pag-uusapan pa namin. What will happen to Senator Risa na kasama niyo sa minority? Will she become a part of majority na? Majority na siya, sir. Pero po yung minority. Most probably, Senator Cheese said they will talk about it later. Will he be joined with the Duterte senators? Most probably. They will, sabi sa akin, mag-uusap na sila. How do you feel sa pagbabalik mo, sir, as SP? What can you promise the nation, sir? Well, listen to my acceptance speech later. So 15 yan, sir. 15 votes, sir. Sure yun. Thank you, sir. Thank you. Yan po, mga tambay. Magkakabalasaan na po sa Senado, mga tambay. At marami pong mapapalitan po sa mga committee, mga tambay. Ayan, nabanggit na po si Lacson po. Magiging committee niya po yung committee ni Jinggoy Estrada, mga tambay. Ibang klase. At nagdidelikado rin po ang committee na hawak po. Baka po mapolitika rin ang hawak na committee ni Senator Marcoleta, ang Blue Ribbon Committee. Di po ba binabakbakan po nila yan? Binabakbakan po nila, di po ba? Na wala raw pong kwenta yung ginagawang investigasyon. Minamaliit po nila yung investigasyon po ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon. Di ba? Sila si Senator Lacson, si Senator Soto, di ba? At si Tulfo, yung sila Senator Tulfo. Hindi po ba? Binabakbakan po nila yan. Tapos ngayon na nakapagtataka, yung dati pong nasa oposisyon na si Risa Hontiveros, ngayon po nasa administrasyon na po, mga tambay. Mambihira ang buhay, ano. Kaya wala na po oposisyon ngayon sa mga tambay. Hindi na po oposisyon ngayon si Risa Hontiveros. Sumama na po sa majority. Ibang klase, mga kabayan. Ganyan po magsalita ang pakinabang. At ganyan din po magsalita ang mayroong pamumulitika umano. Ganyan po klase politika at politiko
sa ating bansa, mga kababayan. At yan po, mga kababayan, ang pinakamatindi pong nangyayari sa ating bansa. Dahil nga po, nangangamoy po kasi ito eh. Kaya kailangan po nilang palitan ng liderato. Gagapangin po nila yan, umano. Dahil alam po natin, sa dami po na anomalyan, sumasabog po ngayon na talagang napakalaki po ng chance, 100% na may impeach umano ang Pangulo ng bansa. Dahil sa ginawa po ng kanyang administrasyon na siya po ang may accountability sa lahat ng nangyayari po sa ating bansa. Siya po ang may accountability. May pananagutan po, lalong-lalo po sa napakaraming systematic na mahigit 3 taong korupsyon nila, mga kabayan. Kaya po, gagawan po nila umano yan ng paraan. Dahil alam po natin, ang impeachment ay nanggagaling po at ang humahatol po dyan ay mga senador, mga kababayan. Kaya pipilitin po nila yan kung meron pong maghain ng impeachment dahil po alam po natin ngayon, lahat po ngayon ay pinamumugaran po ng isang damukal na mga demonyong politiko sa ating bansa umano, mga kababayan. Lalo-lalo po sa Kongreso. Ayan, yung House of Representatives, pumutok na po at ikinanta na po ng isang contractors pa lang, mga tambay, ay ikinanta na ang mga kademonyohan na mga magnanakaw na mga politiko at pinangalanan na ito ng Pamilya Diskaya, mga tambay. Ang mga politiko, lalong-lalo po yung kumukontrol ng pera ayon sa Vice President na si Tambaluslos at Saldico, mga kababayan. At nakapagtataka kung kailan po umiinit ang investigasyon at lumalabas na po ang mga pangalan ng mga nakikinabang, ng mga demonyong politiko sa ating bansa umano, mga may kickbacks at merong mga komisyon, mga kabayan. Ngayon pa mga tambay, ngayon pa nagkaroon ng reshuffle o palitan po sa Senado, mga kababayan. Yan po ang aabangan po natin. Pagka po pinalitan po nila si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee, alam na this, mga kabayan. Pagka sinibak po nila yan, pinalitan po ang committee, ang pinaka-head po dyan, pinaka-chairman po, mga kabayan, ng Blue Ribbon Committee. Pag po sinibak po nila at pinalitan, alam na merong kayang pinoprotektahan. Hindi kaya, mga kababayan. Yan ang matindi, mga kababayan. Tingnan po natin. At alam naman po natin itong si Senator Soto, mga kababayan. Ito po yung sinasabi ng kababayan natin, mga tambay, na parang kawayan, mga kababayan. Meron po kasi nag-comment natin, mga kababayan, nabasa ko po, na ako po yung naniniwala ro sa sinabi po ng ating kababayan na nag-comment na ang mga politiko at ang mga lingkod bayan, kuno, na nagtatrabaho sa gobyerno, karamihan daw po dyan ay parang kawayan, mga kabayan. Kung saan po nakahilig, mga tambay, naandun po ang muka nila. Alam naman po natin itong si Tito Soto, lahat po ng presidente, mga tambay, ay kanya pong sinamahan, mga kabayan. At kanya rin pong sisiraan, umano. Hindi po ba? Pagtapos na po, pagka hindi na po siya nakahilig doon, ay kaya niya na po itong siraan, umano. Ganyan po. At sinasabi po nga din na ito pong si Senator Tito Soto, mga bayan, ano po ang legacy ng isang Tito Soto sa ating bansa sa napakatagal ng panahon. Dekada na po. Dekada na po itong senador, mga bayan. Pero hindi pa rin po niya nalinis, mga bayan. Ilang beses na po itong naging Senate President. Ang tanong, nalinis po ba nila ang korupsyon, ang systematic na korupsyon sa Kongreso? Lalong-lalo po ang napakatagal na po nilang ginagawa sa kanilang MOOE na mga extraordinary expenses ay liquidation by certification lamang yata umano. Yan po'y pinasabog po ng isang napakagaling na si Sasot Rogandos sa kanya pong mga pag-iimbestiga, mga kababayan. Grabe po yan. At yung kanyang kasanggandikit ay si Senator Lacson, mga tama. Yan po. Sanggandikit po niya yan. Mga kabayan, 2 matandang senador, mga kabayan, sa ating bansa. Nakakalungkot lang po, mga kabayan, na ang bansa natin ay pinamumugaran po ng mga demonyong mga politiko, mga kabayan, at mga demonyong namumulitika, mga kababayan. Ganyan po umano ang sistema ng ating bansa.
Grabe ang politika. Mas inuuna po nila ang personal na interes nila lahat kisa ang bansang Pilipinas ay iayos mo at bigyan mo na magandang kahit papaano, konti man lang, kahit gamonggo na kaginawahan ng mga Pilipino. Pero wala tayong wala tayong mahita sa mga demonyong politiko na ito umano. Mabigyan ka man ng isang matinong politiko, ipopolitika naman nila. Kung sino ang maganda ang ginawa sa bayan, itong mga demonyong nagkakampi-kampihan ng mga politiko na ito ay ipatatapon pa ang isang napaagaling na lingkod bayan. Ganyan po sila katindi, mga kababayan. Grabe po, napakarami pala sa ating bansa, lalong-lalo sa politika, lalong-lalo po sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon, ibang klase po. Nagpakademonyo na po sila. Lahat halos, mabibilang mo na lang sa daliri mo ang matino na lingkod bayan sa ating bansa. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po ang nakakalungkot na balita, mga tambay. Kung kailan po gumaganda po ang investigasyon sa Senado at lumalabas na po ang mga pangalan, mga kababayan, ang malalaking pangalan, ay saka pa po nagkaroon po ng palitan sa Senado. Kaya abangan po natin, mga tambay, kung sisibakin din po nila at papalitan at ipopolitika po si Senator Rodante Marcoleta sa pagiging Blue Ribbon Committee head o chairman po dyan, mga tambay. Tingnan po natin. Ganyan po talaga ang buhay, mga kabayan. Kung mayroon kang pinoprotektahan na politiko at hindi ang taong bayan ang pinoprotektahan mo, ganyan po talaga ang mangyayari sa ating bansa. Laganap at systematic na pamumulitika at laganap at systematic na korupsyon, mga kababayan, dahil po sa pangsariling interes na ayaw na pong mawala sa kanila. Kapangyarihan at pera, mga kababayan. Yan po ang mga protection nila, mga kababayan. Kaya malabo na sa sabaw ng pusit na kung meron mang mag-file ng impeachment sa presidente, malabo na po yan. Naumusad po yan, mga kababayan. Dahil mismo isang oposisyon na napakatagal na panahon ay kakampi na po nila ngayon, mga kababayan. Nasa majority na po ang isang Risa Hontiveros na meron din. Mga tambay, nakita niyo po yung ginagawa nilang pamumulitika. Alam po natin, si Senadora Risa Hontiveros ay meron pong issue yan. Di ba? Sa Ethics Committee. Di ba? Dahil sinampahan po yan ng ethics complaint si Senator Risa Hontiveros. At sino po ang didinig dyan? Blue Ribbon Committee. Si Senador Marcoleta. Yung sinampa po na reklamo po dyan sa Senado nila Atty. Topacio. Hindi po ba? Hindi po ba kayo nagtataka? Bakit po? Bakit po biglang kumambyo si Risa Hontiveros at sumama po sa grupo po nila Lacson? At ganun din po si Senator Zubiri, Legarda, di ba? Lacson, Soto at Hontiveros. Bakit po kaya? Bakit? Kailangan protektahan at kumukuha ng kakampi si Senadora Risa Hontiveros na hindi po ito matanggal bilang senador dahil sa issue niya rin po na pagbabayad umano ng witness para po idiin ang mga Duterte at siyempre po yung nangyari po kay Kibuloy dahil po sa binayaran daw po nila umano ang kanilang mga testigo. Hindi po ba? Sino po ang didinig dyan sa ethics po na pinail po kay Senadora Hontiveros? Di ba? Sino po ang didinig? Di po ba Blue Ribbon Committee? Kaya po nanganganib po ngayon. Pagka po, wag naman po sana, mga tambay, wag naman po sana na ang sinasabi po ni Kamanong ay totoo, na mapupolitika po nila dahil po sa pangsariling interes kasama po si Hontiveros, ay mapalitan po ang isang Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Dahil numero po ang sinusunod yan. Boto! Pagbobotohan po nila yan, mga kabayan. At yung sinasabi nga po ni Senator Soto na masayang-masaya siya, nakakuha siya ng 15 votes. 15 votes, mga tambay. Kaya kung yung 15 votes na yon ay boboto rin para sa balasaan ng mga committee, ay delikado po. Delikado po, mga tambay.
si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Dahil 15 votes na po ang sinasabi ni Tito Soto na kumampi sa kanya, mga kababayan. Tingnan po natin. Thank you po mga tambay. Maraming salamat po. Sana gusto po ng ating tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga subscribers po natin, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Ingat po sa patuloy po nagsusubscribe sa inyong lingkod. Thank you po mga kabayan. Maraming salamat po. At syempre po, maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong sa inyong lingkod. Shoutout po kay Ma'am Nancy, kay Tatay Nick ng Canada, kay Gay at Siena, si Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hersio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, si Bay Chichioko, si Ma'am LB at si Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyo po mga paggawa. Thank you po. At syempre po yung dasal at panalangin po natin mga kabayan na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, mailayo po sa kapahamakan. Ganon din po ang dating Pangulong Duterte, mailayo po sa kapahamakan at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating buhay, sa ating bansa, mga tambay. At madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. Thank you po mga kababayan. At tayo rin po mga kababayan, mag-ingat po. Ingat po tayo, doble ingat. Paalam. Bye-bye.